Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muntik nang magbanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China matapos harangin ng mga Chino ang Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bagay na kung hindi naagapan ay maaring nakapagpahamak sa mga sakay ng barko ayon sa ating Coast Guard. Giit ng Pilipinas, respetuhin naman sana ng China ang karapatan ng Pilipinas. At nakatutok si Maki Pulido. Sa videong kuha ng International News Agency na Agence France Presse noong linggo, kitang malapit ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua sa barko ng China Coast Guard na higit doble ang laki. Habang papalapit sa Ayungin Shoal ang Malapascua, nag-cut at huminto sa harap nito ang barko ng China. Philippine Coast Guard Vessel 4403. This is China Coast Guard Vessel 5201. In the face of the friendly relationship between China and the Philippines, we hope you can cooperate with our deeds. Do not take inappropriate behaviors which will interfere with maritime security. Coast Guard vessel, BRP Malapascua, MRRV 4403, conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with collision regulations. Dahil tumawid ang China Coast Guard sa harap ng PCG habang nasa layo na 30 to 50 yards, muntik nang mag-collide yung aming bow, no? Kung hindi pa napigilan yon. Nag-back actually ako, meaning yung engine ko, kumbaga binak ko yung yung power para ma-suppress yung yung speed ko para hindi kami magbanggaan. Dangerous maneuver yon ang tawag namin. Kung sakaling hindi na ihinto agad, maaari tayong bumangga na kung saan ma-compromise natin ang safety ng ating Coast Guard personnel on board and of course our media on board. isipin mo na lang daw kung nagmamaneho ka sa kalsada at biglang may sasakyan na biglang nag-overtake at bigla siyang nag-brake nung nasa harap mo na. Ganyan ang ginawa ng China Coast Guard ayon kay Tariela. Pero di tulad ng mga kotse, mas matagal ang pag-brake ng mga barko. Sa sakyan nga nakakainis yan, di ba? Yung bigla kang kakapen tapos ihinto. What more sa barko na hindi mo talaga mapapahinto yung barko. Ang agresibong aksyon ng China Coast Guard ipinagbabawal ng collision regulations ng International Maritime Organization na nagdedetalye ng mga hakbang para maiwasan ang bungguan sa dagat. Sakay ng BRP Malapascua ang ilang miyembro ng media na isinama ng PCG sa pagpapatrol at pag-iikot nito at ng BRP Malabrigo sa mga isla roon mula April 18 hanggang 24. Sa 6 na araw na paglalakbay, ilang agresibong aksyon daw ang ginawa ng China. Ang BRP Malabrigo naman hinarang ng Chinese Navy vessel na may bow number 5499 pero hindi rin nagpatinag ang PCG. Philippine Coast Guard 4402, this is Chinese Navy warship 549er. You are approaching our Juby Reef. To avoid any move that may cause misjudgment, please leave immediately and keep foul. Chinese Navy warship 549. This is Philippine Coast Guard BRP Malabrigo MRRV 4402. We are conducting lawful maritime operations. You are advised to leave immediately. Madalas daw harangan ng China ang PCG sa tuwing magro-rotation at mag-reprovision mission sila sa Ayungin Shoal, kung saan nakaangkla ang BRP Sierra Madre na binabantayan ng mga tropang Pilipino. Hindi na ako makakagalaw kasi minsan katulong din nila yung Chinese Maritime Militia. Nandun sumasama sa pag-block sa atin. Ang BRP Malapascua rin ang tinutukan ng China Coast Guard ng laser. May 100 Chinese militia ships din ang nakita ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sakay ng mga rigid hull inflatable boat na itaboy ng Coast Guard ang 4 na Chinese maritime militia vessels na nangingisda malapit sa Pag-asa Island. Pero sa kabila ng mga radio challenges ng ating Coast Guard, hindi umalis ang mga militia vessels sa Sabina Shoal at Julian Felipe Reef.
Tulad sa mga naunang aktibidad, sabi ng China sa huling tensyon, ginawa lang daw nila ang kailangan nilang gawin para maprotektahan ang anilay kanilang soberanya matapos umanong manghimasok ng Pilipinas sa Chinese waters. Giit ng Department of Foreign Affairs, may karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng routine maritime patrol sa ating territorial water at sa exclusive economic zone. Hindi raw naaayon sa freedom of navigation ang anyay panghihimasok ng China Coast Guard sa patrol mission. Panawagan ng DFA sa China, respetuhin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Tinawag naman ng Chinese Foreign Ministry na sinadyang panguudyok ang ginawang paglalayag ng Philippine Coast Guard kasama ang mga mamamahayag. Sinadya raw ito para anilay makipag-away at gamitin ang oportunidad para makapag-ingay. Inihayag ng China ang kanilang pagtutol at pagkadismaya sa nangyari at hinimok ang Pilipinas na respetuhin ang anilay territorial sovereignty at maritime rights sa South China Sea. Dapat din daw tumigil ang Pilipinas na gumawa ng mga aksyon na nakapagkomplika sa sitwasyon. Hindi lang po views, kundi kaso ang napala ng mga nasa likod ng isang prank na pang-content sana sa vlog. Hindi kasi biro ang idinulot ng ikinasang pekeng pandurukot na nirespondehan ng isang totoong pulis. Ang tensyonadong tagpo, panuurin po sa pagtutok ni June Veneracion. Oh, diretso pa. Doon sa may likod ng ano. Sige, doon. Sige pa. Prank lang ang kuhang ito sa isang kalye sa Las Piñas City noong April 6. Sa video, may darating na itim na kotse at pababa ng mga lalaking nakaitim na bonnet. Sa takot, nagtakbuhan ang mga tao sa tindahan. Ang prank, gawa ng grupo ng mga vloggers. Pero hindi nila inasahan ang sunod na pangyayari. Isang lalaki na may baril ang nakasaksi sa kanilang ginawa at tinakalang totohanan yun. Prank lang po kuya. Oh my God, sorry po kuya. Isa sa grupo ang sumubok na lapitan ang may hawak ng baril para humingi ng dispensa. Kuya, prank lang po kuya. Prank lang po kuya. Prank lang po, sorry po. Ang lalaking may baril ay pulis pala na nakatira lang sa lugar. Siya si Staff Sergeant Ronnie Conigo. Hanggang sa nagsabi na lang, sir, prank to, gumagano na lang sa akin. Medyo naimasmasan ako, sabi ko, madidisgrasya ko pa itong mga to. Nakakagalit daw na dahil lang sa kagustuhang makarami ng views sa mga vloggers. Muntik na makadisgrasya si Conigo na 26 years na sa serbisyo. Kung iba-iba po yun, kung sakaling trigger happy yung pulis, o may mga iba pang hindi, sir, pulis, nabaril sila. Kinasuhan na ni Conigo ng alarming scandal ang 5 na may pakana ng prank video. Para hindi na po maulit yung ginagawa nila, sir. Kasi maraming gumagaya. Pangit din sa mata ng bata yung gano'n. Tsaka napakadelikado, sir. Sa mga nagbabalak na gumawa ng mapanganib na prank, mag-isip-isip daw muna kayo dahil sabi ng PNP, marami pang mas mabigat na kaso ang pwedeng isampa laban sa inyo. Binabalaan po natin yung mga vloggers at yung mga prankster na huwag po nating gawing biro ang mga vlog and pranks about sa paggawa ng krimen sapagkat yan po ay may kaukulang parusa. Sa Revised Penal Code, Article 153, tumults and other public disturbances at ito po ay nagkakaroon ng kulong. May kulong po ang penalty dito, 6 na taon. At kapag in-upload online ang prank video, pwedeng maging violation niya ng Article 10175 o yung tinatawag nating Anti-Cybercrime Law at 1 degree higher ang penalty. Pwede kayong makulong ng 12 taon. Ang video ng kidnapping prank, umani ng halos 900,000 views sa Facebook at mahigit kalahating milyon sa YouTube. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng vloggers na matagal nang gumagawa ng mga prank video sa kanilang mga social media platform na anilay pang good vibes lang daw. Sa isang video post pagkatapos ng insidente, ikinuwento ng mga vlogger na sobrang natakot daw sila nang matutukan sila ng baril. Gayunman, nang mapag-usapan kung gagawa pa ba sila ng ganong klaseng prank, oo raw, dahil hanap buhay daw nila yon. Pero magiging mas maingata daw sila sa susunod para hindi makadamay ng ibang tao. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Posibleng nakalalanghap ng mga durog at sobrang liliit na plastic ang mga taga Metro Manila. Kontaminado kasi ang hangin ng rehiyon ng microplastics na masama sa kalusugan ayon sa isang pag-aaral. Nakatutok si Cedric Castillo. Usok, alikabok at sabayan pa ng maalinsangang panahon. Torture daw talaga para sa traffic constable na si June ang nakababad sa kalsada habang lumalanghap ng maruming hangin. Itong panyo ko, yan, binabasa ko yan, pati yung bato ko. Kasi minsan masikip na sa dibdib pag sobrang init. Pag di na talaga kaya, inom na talaga ng tubig, gilid talaga sa yan, medyo malilim. Ang kalusugan ng mga tulad ni June na mahabang oras na naka-expose sa simoy ng Metro Manila ang nalalagay daw sa alanganin. Base sa pagsasaliksik ng mga mag-aaral mula sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Gamit ang aparatong ito, nangolekta ang grupo ng sample ng hangin sa 17 lungsod at municipality ng Metro Manila. Ito mga plastic na ito, pag hinayaan mo dyan, di ba parang tawag dito, humihina yan, nagka-crack, naaapakan mo, hanggang ito ay mag-disintegrate o ma-convert sa maliliit na plastic hanggang maging microplastic ito. Since napag-aaralan namin yung microplastic sa dagat, microplastic sa lake, tinanong naman namin, mayroon bang microplastic sa hangin? Ang kanilang natuklasan, may nakahalong microplastic sa hangin ng Metro Manila. Sa lampas 800 cubic meters na nakolektang hangin, 155 suspended atmospheric microplastic particles ang natagpuan sa lahat ng lugar. Pinakamataas daw dito ang Mandaluyong at Muntinlupa na may tig 19 microplastic particles. Pinakamababa naman ang Malabon na may 1 microplastic particle. Kung ang hangin po natin, ilalagay po natin sa 3 balikbayan box, parang kung ipagtabi-tabi nyo po yan, we would expect na sa loob ng 3 balikbayan box, merong sa dami ng yung volume ng 3 balikbayan box, merong kang isang microplastic na lumulutang. Mere presence po niya is bad already po. And i-highlight lang namin na itong pananaliksik na to, ginawa to at the height of the pandemic. Yung meaning po nito, hindi pa mobile ang mga tao. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DENR, pero ayon sa mga nagsaliksik, galing ang microplastics sa pang-araw-araw na mga bagay na gamit natin sa pagkain, pag-inom at maging pananamit. At hindi lamang daw ang mismong plastic ang banta sa kalusugan. Yung ating katawan ay walang kakayahang tumunaw o mag-digest ng microplastic pag pumasok sa ating baga. Pwede siyang maging vehicle nung kasi dumidikit yung kwan doon, dumidikit yung bacteria, didikit yung virus, didikit yung heavy metals na pwedeng mag-cause ng cancer. Mahirap na nga raw tanggalin sa ating pamumuhay ang paggamit ng plastic. Pero ayon sa mga gumawa ng pag-aaral, siguro naman daw kaya natin itong bawasan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Pati pamumula ng mga mata ay sintomas na rin ng bagong variant ng COVID-19 na kung tawagin Arcturus Pink Eye. E paano ba malalaman kung COVID yan o sore eyes na uso rin ngayon? Alamin po sa pagtutok ni Ian Cruz. Hindi na bago ang sore eyes pag ganitong tag-init. Pero paano kung ang pamumula ng mata, sintomas sa pala ng COVID? Ganyan daw ang tinatawag na Omicron sa variant XBB.1.16. Kaya hindi na lang Arcturus ang bansag ng ilan, kundi Arcturus Pink Eye. Meron din pang ilan-ilan na nakikitaan doon sa ibang bansa na they also manifest with sore eyes. Pero paano malalaman kung COVID ba at hindi pang karaniwang sore eyes o conjunctivitis ang tumama sa isang tao? Yari kung may iba pa kayong sintomas ng COVID bukod sa namumulang mata. Sore throat, running nose, and then merong iba nag-manifest ng headache. Merong konting lagnat at yung ubo. And itong mga sintomas na to, hindi mo nakikita lang doon sa pure na mga mayroong conjunctivitis. No? Dapat mag-ingat, Arcturus COVID sa variant man o simpleng sore eyes dahil pareho naman silang nakahahawa. They just have to
isolate themselves, no? Nandun lang sa bahay. They have to wash their hands, and every time they will touch their face or yung sa eyes nila, they should not be touching other people, no? Kasi that's another means of transmitting it to another individual. Sa ngayon, kabilang na ang Arcturus subvariant sa itinuturing ng Okta Research na posibleng dahilan ng pagpalo ng COVID-19 cases. Ang positivity rate nga sa Metro Manila pumalo na sa 12.3% ayon sa Okta, mas mataas sa 8.1% ng sinundan linggo at higit doble sa 5% threshold ng World Health Organization para masabing kontrolado ang pagkalat ng COVID. Sa ngayon ay asymptomatic at recovered na ang pasyente sa Iloilo kung kanino unang na-detect ang Arcturus subvariant ng COVID. Voluntary pa rin ang pag-face mask pero kapansin-pansing marami pa rin nakasuot niyan sa labas. Kahit nga si Joe Billy Cayaw na dumating na sa puntong nag-relax sa pag-face mask. Balik pagsusuot niyan ngayong tumataas na naman ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Marami raw kasi siyang nakakasalamuha bilang commuter at nagtatrabaho sa isang tanggapan sa Maynila. Sinabihan ko na rin yung pamilya ko na paglalabas ng bahay, lagi na magpe-face mask. Ngayong tumataas na naman ang bilang ng COVID-19 sa bansa, hinihikayat ng health experts ang publiko, lalo na ang vulnerable sectors gaya ng may sakit at senior citizens na ibalik ang nakagawian. Palaging magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Ang good news, stable pa naman ang kalagayan ng healthcare system sa bansa. Hindi na naman nakikitang magiging sanhi ng severe o malalang sintomas ng COVID ang Arcturus subvariant. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magiging maalinsangan pa rin sa malaking bahagi ng bansa pero dapat maghanda sa ulan ngayong long weekend. Dahil yan sa posibleng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ simula bukas. Ayon sa Pag-asa, patuloy ring iiral ang easterlies o yung mainit na hangin lalo sa Luzon. Sa datos ng Pag-asa, ilan sa nakaranas ng pinakamatinding init ngayong linggo? Ang Rocas Capiz, Dagupan, Pangasinan, Dipolog, Zamboanga del Norte, Legazpi, Albay, Zamboanga City at Cotabato City, kung saan halos buong linggo lumagpas ng 40 degrees Celsius ang damang init. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng umakyat hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao ngayong weekend. Aabot sa 42 degrees Celsius sa Cotabato City, 40 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posibleng maranasan din yan sa linggo ng hapon. Sa hapon din, may tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo po sa linggo. Uulanin din ang maraming lugar sa Visayas bukas, gayon din sa linggo ng hapon. Maulang weekend din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains kaya maging handa po sa banta ng baha o pagho ng lupa. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mas malaki pa sa katatapos lang na pinakamalaking balikatan exercises ang ikakasa ng Pilipinas at Amerika sa 2024. Bago yan, may joint air training pa ang dalawang bansa sa Mayo. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Sa loob ng halos 3 linggo, mahigit 17,000 Amerikano at Pilipinong sundalo ang sabay na nagsanay sa itinuturing na pinakamalaking US-Philippine Balikatan Exercises 2023. Mula sa mga war games gamit ang mga makabagong kagamitan ng Amerika, iba't ibang combat drills, hanggang sa pagdaraos ng live fire exercises. The AAP has boosted the capability on its ground, air, and naval forces for external defense operations and maritime security awareness in congruence with the lines of effort of the Mutual Defense Board and Security Engagement Board. Ngayong araw, formal nang tinapos ang 2023 US-Philippine Balikatan Exercises. I now declare the Balikatan Exercises 38-2023 closed. Mabuhay ang sandathang lakas ng Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Nagpadala ng observers ang 12 bansa, kabilang ang Canada, UK, Japan, Korea, India, France, at mga Southeast Asian countries. The attendance of these countries during the exercise is a testament that the US and the Philippines are not alone in firmly espousing peace, security, and cooperation
based on time-honored principles of mutual respect for the establishment of international laws and rule-based order. Sabi ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa. When you look at Southeast Asia, from geography to demographics to the economy, you can see that what happens in the Philippines is critical to what happens in the Indo-Pacific and across the globe. Itinuturing man na pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Sabi ng Amerika, asahan daw na mas malaki pa ang gagawing balikatan sa susunod na taon. Over 17,000 partners, 11 partner nations. And my belief is next year it will be even bigger. Sa pahayag ng Pacific Air Forces Public Affairs, inanunsyo nila na magkakaroon ng Joint Air Training Maneuver Exercises ang Pilipinas at Amerika sa susunod na buwan na kung tawagin ay COPE Thunder Philippines. Makikipag-usap na rin daw ang AFP sa National Task Force on the West Philippine Sea kaugnay sa report ng Philippine Coast Guard na mahigit 100 Chinese militia vessels ang nakita nila sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dahil sa sobrang init, pinalimitahan muna ang face-to-face classes sa isang paaralan sa Pasay City. Umabot na raw kasi sa 500 estudyante at mahigit 100 teaching at non-teaching personnel ang nadala sa klinik. Matapos mahilo, sumakit ang ulo o kaya'y dumugo ang ilong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tindi ng init na naranasan sa Kalayaan National High School sa Pasay City kahapon, may mga nahilo kaya dinala sa school clinic. Ang dalawang nawalan ng malay at nilapatan ng lunas noon, isinakay na sa ambulansya para dalhin sa ospital. Ayon sa eskwelahan, nasa 56 na mag-aaral at hindi bababa sa 12 guro ang nadala sa klinik dahil daw sa sobrang init kahapon. Ang iba'y nakaranas ng balingoy-ngoy o nosebleed, nahilo o di kaya'y sumakit ang ulo. Nag-sit-in ako sa isang klase sa 4th floor na sinasabing pinakamainit kapag hapon. Kaya may mga bukas ng payong sa bintana bilang panangga sa araw. Init na init pa rin kami kaya panay ang paypay ng ilang estudyante. Sandali pa lang ako nakaupo dito pero dama ko talaga yung init ng panahon. Itong mga estudyante na to, ilang oras sila nakaupo sa classroom na to. Ang bilang ng estudyante dito ay nasa 40. Tapos, ang umaandar na electric fan ay nasa 5. Pero partida pa yan na medyo may hangin pa raw ngayon. Kahapon daw, ang sabi ng mga nakausap ko, mainit at maalinsangan talaga yung panahon. Kanina rin, may gurong sa sobrang init ay tumaas ang presyon. Ayon sa paaralan, gumawa na sila ng hakbang para mabawasan ang init. Nagdagdag po ng mga electric fan, pero parang hindi po kasi siya sapat. Kasi meron pong mga rooms na kung saan yung mga bubong doon na, halimbawa may bubong dito sa kabilang school, na-absorb po siguro yung init, pumapasok sa loob ng classroom. Sumulat ang eskwelahan kahapon sa DepEd para hilingin na suspendihin muna ang face-to-face classes. Mula raw noong nakaraang linggo, nasa 500 estudyante at mahigit 100 teaching at non-teaching personnel ang nadala sa klinik. Pinayagan naman daw silang 2 araw na lang muna ang face-to-face classes, 2 araw naman ang online, at 1 araw na umaga lang ang klase simula May 2. Naipamahagi na o naipabahagi na, pinaalam na sa mga magulang, mga estudyante yung schedule ng pag-i-implement ng alternative delivery mode ay pwede nang i-implement. Tiniyak naman ng Barangay 201 na naka-standby ang kanilang ambulansya malapit sa eskwelahan sakaling kailanganin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tuwing tag-init, lalo pong binabantayan ang level ng Angat Dam kung saan nakasalalay ang supply ng tubig gripo para sa 14 na milyong taga Metro Manila. Pero alam nyo bang, nang gawin ang Angat Dam noong 1967, ang intensyon talaga ay mag-supply lang yan para sa 3 milyong tao? Paano na sa mga susunod pang taon kung kailan darami ang mga tao at lalala pa
ang epekto ng global warming. Pag-usapan po natin ang kinakapos na supply ng Angat Dam sa unang bahagi ng ating special report series tungkol sa krisis sa tubig na tinutukan ni Ivan Mayrina. Araw-araw na ngayong nag-iimbak ng tubig si Mang Rodolfo Tuanyo. Hinahabol ang alas 5 ng hapon kung kailan nagsisimulang mawalan ng tubig ang kanilang gripo na tumatagal hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Malaki abangan na po eh. Isang dekadang nakaraan, hindi po nangyayari itong ganito. Napakagaan po ng tubig natin. Tsaka hindi tayo nauubusan. Pero kung tutuusin, patikim pa lang yan sa tila naghihintay na krisis na posibleng tumuyot sa ating supply ng tubig na naunang ibinabala ng ating Pangulo nang tanungin siya kaugnay na paparating na El Nino. Kahit walang El Nino, may problema talaga tayo sa tubig. And I'm talking about fresh water supply, drinking water, irrigation water. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, patuloy din ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. 200.97 meters ito ngayong araw na ito. Malayo pa naman yan sa 180 meters na minimum operating level ng dam. Pero kung sapat ang tubig sa dam, bakit may mga bahay na walang tulog sa kanilang mga gripo? Ito ang Lamesa Water Treatment Plant ng Maynilad sa Quezon City. Mula sa Angat Dam, dumadaloy ang tubig pababa ng Ipo Dam. Mula rito, paghahatian ng Maynilad at Manila Water ang tubig sa pamamagitan ng Lamesa Portal. Ang 60% na para sa Maynilad, diretso sa kanilang treatment plant. Ang 40% para sa Manila Water naman, iniimbak sa Lamesa Dam bago padaluyin sa kanilang mga water treatment plant. Dito sa partikular na water treatment plant na ito ng Maynilad, nanggagaling ang tubig patungo sa mga bahay, kabilang ang palaki ng Mang Rodolfo at hanggang sa mga customer ng Maynilad sa 5 bayan sa Cavite. Para mapanatiling 24 oras ang serbisyo ng tubig, 2,400 million liters ang tubig mula sa Angat kada araw ang dapat makuha ng Maynilad. Pero sa ngayon, nasa 2,200 million liters lang ito o kabawasan na mahigit 7%. Ang resulta, mga water interruption tulad ng nararanasan ni Mang Rodolfo. Roughly about 7.5% ang nabawas dun sa aming raw water. Ito po yung nagkakos kung bakit meron kaming service interruption dun sa aming mga customers ngayon. Ayon sa National Water Resources Board, ang ganitong mga sitwasyon ng kawalan ng katiyakan ng tuloy-tuloy na supply ng tubig ang punot dulo ng sinasabing water crisis sa bansa. Dagdag pa na maraming mga Pilipino pa rin ang walang akses o napagkukunan ng malinis na tubig. If 10% of our population is still don't have access to a safe water, I think it can be considered a crisis because malaki pa rin yun na porsyento sa population natin. Ang Angat Dam ang pinagkukunan na mahigit 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila. Itinayo ito noong 1967 kung kailan 3 milyon lang ang populasyon ng Metro Manila. At sa ngayon ay lumobo na ito sa mahigit 14 milyon. Ang mga water concessionaires mahigit doble ng inilobo ng bilang ng mga customers na nakalipas sa 2 dekada. Ang Maynilad mula sa 700,000 connections noong 2007, ngayon nasa 1.5 million na, katumbas ng halos 10 milyong tao. Ang Manila Water naman, dumoble na rin ang populasyong sineserbisyuhan mula sa 3.1 million noong 1997, ngayon nasa 7.4 million na. Samantala sa nakalipas sa mahigit 5 dekada mula nang itinayo, minsan lang dinagdagan ang kapasidad ng Angat Dam sa pamamagitan ng Umiray Trans-Basin Project noong 2001. In 20 years, talagang lumago na rin ang populasyon ng Metro Manila. And then, digdag pa natin na ang area ngayon ay nag-expand na papuntang Cavite, Rizal, and Bulacan. Talagang darating ang time, mas malaki na yung demand kesa rin sa available natin na tubig. Kung hindi tayo maghanap ng additional water sources. Kaya kinakailangan na yung dependency natin sa Angat medyo mabawasan talaga because over time, we know na hindi ito sasapat. Ang labis sa pag-asa sa Angat para sa supply ng Metro Manila at Karatig Bayan, pinakanaramdaman noong June 2019 nang sumadsad ang water level sa ikalawang pinakamababang level sa kasaysayan, 157.98 meters. Muntik nang napantayan
ang 157.5 meters na all-time low na naitala noong 2010. Bukod sa malawakang kawalan ng tubig sa maraming bahagi ng Metro Manila, ang matinding hagupit din ito sa agrikultura na umabot sa 7.96 billion base sa datos ng NDRRMC. Bukod sa lumulubong populasyon, nagiging dagdag problema rin ang global warming sa supply ng tubig. Makikita naman natin na kumbaga temperatures become hotter, tapos yung cyclical pattern ng El Nino is becoming more frequent. So yung stress na binibigay nito in terms of water supply, yun yung matindi. Itong climate change na nangyayari ngayon, talagang nagbago yung behavior ng water quality doon sa Laguna Lake. Ngayon, yung amihan, ang tagal na malakas ang hangin doon sa Laguna Lake, dahil mababaw yung Laguna Lake, so nadi-disturb niya yung deposit sa ilalim ng tubig. At ito po yung nagkukos ng mataas na turbidity or malabong tubig na pumapasok sa planta namin. At hindi lang po spike, prolong siya. Bilang tugon sa mga hamon sa paghahanap ng mapagkukunan ng irarasyong tubig sa kanilang mga customer, patuloy daw gumagawa ng mga water treatment plant at iba pang pamamaraan ng mga concessionaire. Pero ang pinakainaasahan nilang may malaki maitutulong sa krisis na ito, ang Kaliwa Dam. Pero sa 2026 pa target matapos. Between now and 2026, given the population growth, given the urbanization, kinakailangan mo talaga ng additional sources of water. Sa isang inilabas sa pag-aaral kamakailan, isa sa mga tinukoy na dahilan ni Congressman Joey Salceda sa nararanasang water crisis, ang tila pagtigil ng bansa sa pagtatayo ng infrastruktura para sa tubig. Ang pinakahuling dam na itinayo, ang San Roque Dam, noong 2003 o 20 taon na ang nakararaan. Pino na rin ang kongresista ang tila kawalan ng koordinasyon ng dose-dose ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa supply ng tubig sa bansa. Bagay na nais tugunan ng Pangulo sa kanyang utos sa bumuo ng Water Resource Management Office. Hindi katanggap-tanggap na ang Pilipinas kulang sa tubig. Dahil alam naman natin, hindi basang-basa ang Pilipinas na we are a tropical country. And so it's just really a question of managing our water. We kept postponing this problem over the many years at every level. So it's time to put it together. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Ngayong araw, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Water Resources Management Office sa ilalim ng DENR. Sabi sa yan ng Executive Order No. 22 na layong gumawa ng mga hakbang at polisiya para tugunan ang problema sa supply ng tubig. Samantala, bumaba ng mahigit 5 metro ang level ng Angat Dam ngayong araw kung ikukumpara nitong April 4 kung kailan bumisita roon ang aming team. Hindi pa rin ito umaabot sa normal high water level na 212 meters pero pasok pa rin naman sa batayan kung sapat ang tubig ng dam para makapag-operate o makapag-supply ng tubig. Magtatagisan muli ngayong linggo ang mga cheerleading squad mula sa NCAA member schools. Para po yan sa pagbabalik ng much-awaited epic showdown para sa cheerleading competition ngayong season 98. Makita mo tayo kay Chino Trinidad. Ang magigiting na cheerleaders na karaniwang nakikita sa sidelines ng NCAA Games ang bibida sa linggo sa Season 98 NCAA Cheerleading Competition. Magtatagisan ng galingang pep squads ng 10 NCAA member schools sa historic Rizal Memorial Coliseum. 2019 pa huling ginanap ang kompetisyon kung saan Arellano University AU Chief Squad ang champion. Ako naman kasi yung palaging proud sa kanila eh. Kahit iba na yung mag-perform ngayon kumpara dati sa nag-perform yung mga nakaraang titles namin, lagi ko naman mina-mindset na still champion pa rin kayo. Ito ang huli pero isa sa pinakamalaking sporting event ng Season 98 kung saan bibigyan din ng parangal ang lahat na naging champion sa iba't ibang events ng season. Bukod sa exciting routines ng bawat pep squad, kabilang sa mga inaabangan ang world-class performances ng Kapuso artists. Mapapanood ang NCAA Season 98 Cheerleading Competition sa linggo simula alas 2 ng hapon sa GTV at via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports Facebook at YouTube pages. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad nakatutok, 24 oras.
Pumasok na sa kanilang action era ang mga sparkle artists. Kabilang kasi ang gun training sa iba't ibang pagsasanay at workshop na kanilang pinagdadaanan. At kayo, kung gustong mag-artista o ma-rediscover ang inyong sarili, may workshop na rin bubuksan ng Sparkle para sa inyo. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Adrenaline pumping. Bawat pitik ng gatilyo, nagpapabilis daw ng pintig ng kanilang mga puso. Yan ang thrilling experience sa gun training ng ilang sparkle artist at cast ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Para maging disiplinado at tama ang forma ng kapuso artists sa paghawak ng baril na magagamit nila sa action scenes. Sumasailalim pa ang ilang Sparkle teens, Sparkada members at new Kapuso artists sa personality development at acting workshop under Kapuso actress and top-notch workshop facilitator Ana Feleo. Then let it grow until mag-burst out like a volcano. Parang live training na rin daw ang kanilang pinuntahan. Ako po, before I started the workshops here at Sparkle, I was only a singer. But once I came here, I was able to discover that I can also become an actress po. Mas nakikilala din namin yung sarili namin. It really helped us understand the process of being an actor and how things really go in being in different series and all that. It really helped us understand characters. Pero hindi lang daw para sa Kapuso at Sparkle artists ang ganyang klaseng workshop. Magbubukas na rin kasi ang Sparkle Prime Workshop 2023 sa publiko. We'd like to share what we teach here to the teens, to the kids, to the adults, to the public also, to those aspiring to be actors, to be serious actors, or to those lang na gustong ma-discover or ma-rediscover ang sarili nila. Mahanap ang passion ulit sa buhay nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sarap! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Itong GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.